na kung meron ka nitong 5 signs na ito, mataas din yung tsansa na posibleng magiging successful at mayaman ka. Sign number 1 ay meron kang tiwala sa sarili mo. Ang totoong laban ay hindi kung anong nalalaman mo. Ang totoong laban ay kung anong nasa isipan mo. Imagine, alam mo na lahat ng kailangan mong gawin. Kaso nga lang, merong bumubulong sa tenga mo or merong bumubulong sa isipan mo na nagsasabi na, hindi mo kaya yan. Hindi yan para sa'yo. Yung iba lang ay yumayaman dyan. Sino ka ba? Ano bang natapos mo? Mahirap ka lang. Kapag may mga ganong negative thoughts na pumapasok sa isipan mo o meron kang ganong naririnig sa tenga mo, ano sa tingin mo mangyayari? Kahit alam mo pa lahat ng kailangan mong gawin, magpe-fail ka. Ang madalas ko nga sinasabi, maraming tao gustong malaman kung anong gawin. Pero hindi lahat ng tao gustong gawin yung mga nalalaman at natututunan nila. Bakit? Kasi may takot, may duda, walang kumpiyansa sa sarili, walang tiwala sa sarili. So ikaw, tatanungin kita, mataas ba yung tiwala mo sa sarili mo? Kung yes sa sagot mo, isang sign yun na magiging successful at aasenso ka. Isa pa sa mga katangian na nakita ko sa mga self-made millionaires na naging kaibigan ko ay palagi silang willing matuto. Palagi silang willing mag-aral ng bago. Hindi mo maririnig sa kanila yung alam ko na yan. Para sa kanila, laging merong bagong matututunan. Wala silang acne. A-K-N-Y. Alam ko na yan. Hindi lumalabas sa bibig nila yon. Napansin ko rin kahit sa sarili kong journey, kahit sa sarili kong business, habang mas lalo kang nag-grow, habang mas lalo kang nagiging successful, lalo din nag-grow yung mga problema at yung mga challenges na may experience mo. And mas lalong lumalaki yung responsibilities mo. Ang problema, kapag hindi willing matuto palagi ng bago ang isang tao, yung mga bagong challenges at yung mga malalaking challenges na dadating sa kanya, hindi niya yun matututunan i-resolve. Sabi nga ni Einstein, hindi mo kayang i-solve yung mga bagong problema gamit yung mga lumang nalalaman mo. No? Gamit yung mga lumang solusyon na nalalaman mo. If you are willing to learn palagi, kahit ano pang pagsubok yung dumating, kahit ano pang challenge yung dumating, as long as willing kang matuto ng bago, lagi mong malalaman kung paano i-solve yung mga challenges mo. So ikaw, tatanungin kita, willing ka bang matuto palagi? Open-minded ka ba talaga? No, hindi yung pang-networking na open-minded lang. Talagang open-minded ka ba? Willing ka ba laging matuto? Kung yes ang sagot mo, yun yung isang sign na magiging successful ka. Isa pa sa mga naobserbahan ko sa mga naging self-made millionaire ay kapag tinanong mo sila kung ano ba yung goal nila, ano ba yung gusto nilang ma-achieve, laging meron silang maibibigay sa'yo na napakalinaw na sagot. Alam na alam nila yung gusto nilang gawin, alam na alam nila yung plano nila sa buhay, alam na alam nila yung mga goals na gusto nilang ma-achieve. Bihirang-bihira yung magsasabi sa'yo na Ako, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung ano yung gusto kong ma-achieve. Meron silang clarity at malinaw sa kanila kung ano yung destinasyon na gusto nilang puntahan. Hindi sila basta-basta nadidistract. Hindi sila basta-basta nagpapagambala. Pag ang isang tao ay laging distracted, paiba-iba ng destinasyon na gustong tahakin, paiba-iba ng gustong gawin, hindi ka makakarating doon sa gusto mong puntahan. So ikaw, meron ka bang clarity? Malinaw ba sa'yo kung ano yung gusto mong makuha, ma-achieve? Meron ka bang focus? Hindi ka ba basta-basta nadidistract? Kung yes ang sagot mo, good. Isang sign yon, magandang sign yon. Sa buhay natin, sa career natin, sa negosyo natin, meron at merong mga mangyayari na hindi ayon sa kagustuhan, hindi ayon sa plano natin. Agree ka ba doon? Pwedeng marireject ka, pwedeng hindi ma-approve yung loan mo, pwedeng hindi mo makuklose yung sales mo, pwedeng hindi magsasucceed kagad yung business mo. Meron at meron, tama ba? Ang napansin ko sa mga naging successful na tao, kahit na merong pangyayari sa buhay nila na hindi sang-ayon sa plano at kagustuhan nila, hindi sila basta-basta sumusuko. Go pa rin sila, fight pa rin sila. At yung attitude nila na yon ang nagbigay sa kanila ng kakayahan para maging consistent at magtuloy-tuloy dun sa pangarap nila. Ang nag-iisang reason kung bakit mag-fail ang isang tao ay kapag sumuko siya. Hanggat merong hininga, hanggat merong buhay, meron pa rin pag-asa at meron pa rin chance para maging successful. So ikaw, tatanungin kita, mabilis ka bang sumusuko? Or hindi ka basta-basta sumusuko? Kung hindi ka basta-basta sumusuko, napakagandang sign nun. Congratulations!
Tatanungin kita ngayon, ano dito sa 5 signs na ito ang meron ka? Mataas ang tiwala mo sa sarili mo, willing kang palaging matuto, may clarity at may focus ka, masiyahin kang tao, panglima, hindi ka basta-basta sumusuko. Mag-comment ka nga sa baba ng video na to, sabihin mo sa akin kung ano dito sa 5 signs na ito ang meron ka na ngayon.